Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, lalo na sa magandang araw na ito na bigay ng Diyos. Ako po si Father Tuto. Nandito ako ngayon sa parokya ni Santa Josepina Bakita ng Tala, Orani, Bataan. Kasama ko ang youth coordinator dito na si Maris Ann. At nandito kami para palalim magbigay ng pagbabahagi sa ikawalong araw sa ating 40 araw na paglalakbay sa panahon ng Kwaresima. Ikat, samahan niyo ako na kunin natin ang bukal ng ating buhay at ito ay ang Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang pagbasa ni pinahig sa atin ngayon ni Maris Ann ay nagpapala sa atin ng pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ito ang tinatawag na the Great Kenosis, ang pagiging mapagpakumbaba ng Panginoong Hesus. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos at ikiisa sa atin at nagdulot sa atin ng kaligtasan. Na nagpapalala sa atin na nagaraang linggo ng Ebanghelyo na kung saan tinukso ang Panginoon at sinubok ng Diablo. At ang kanyang tugon ay nagpagbigay pansin sa atin na pwede pala nating mapaglabanan ng tukso sa magitan ng tamang paggamit at pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya naging kakaiba ang Panginoong Hesus para sa atin kasi sinubok siyang katulad natin pero napagwagihan niya ang matukso at pagsubok na iyon ng Diablo. Kaya sa atin, nitong ikawalong araw ay mayroon tayong tema ngayon na Jesus Christ makes the difference. Para sa atin, mga Katoliko, Romano, Kristiyano, Pilipino, lalo na sa anin ng mga kabataan, ay tinawag tayo na maging kakaiba. Na tayo maging asin, liwanag ng sanlibutan. At ito, mabigyan tayo ng daan na tularan at gawin ang ating modelo ng buhay na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang tugon natin ang mabigay sa atin ng pagkakaiba, ng distinction at uniqueness na tayo ay Kristiyano, Katoliko, Kristiyano na naayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. Sa ating simbahan, marami ang magbigay sa atin na halimbawa na naging kakaiba sila dahil tinularan nila ang pagkakaiba ng Panginoon sa uri ng kanilang pagtugon. Nandoon ang mga apostol, naghandog ng kanilang buhay para mapanatili silang tapat sa Diyos. Ginaya nila ang Panginoong Hesus. Nandoon din ang ating pundadora na si Santa Magdalena ng Canosa. Naging kakaiba siya, nanghiwan niya ang kanyang karangyaan at naglingkod sa kapwa, lalo na sa mga kabaybayihan, mga mahirap, mga dukha, mga bata at kabataan. Si Santa Bakita din na naging kakaiba.
nang yakapin niya ang pagpapatawad kaysa puot at galit ng kanyang sabihin na kung makita man niya, masalubong, makilala ang nagkidnap sa kanya, na kadahilanan ng lahat ng kanyang hirap na naranasan sa buhay, nang sabihin niya, ay, luluhod siya sa harap nila, halikan niya ang kanilang mga kamay at magpasalamat sa kanila. Dahil kung hindi nangyari iyon, hindi niya matatagpuan ang kanyang Diyos, ang Panginoong Hesus. Makasaysay at kwento ng pagiging kakaiba at sila naging iba sa lahat dahil sa uri ng kanilang tugon. Kaya dito natin makikita na tayo man din, na tayong tinawag na maging kakaiba sa mundong ibabaw, kahit sa ating paging simple, ordinaryo at hirap ng buhay. May pakita natin ito kung ating mga pagtugon ay nakalapat sa ugali, pag-iisip, pananalita ng Panginoong Hesus. Kaya ang una natin gawin ay kilalin natin ang Panginoong Hesus. Sinabi ni Santa Pakita, si Santa Magdalena ng Canosa, na si Jesus ay hindi minahal kasi hindi siya nakilala. Kaya ipakilala natin ang Panginoong Hesus para siya ay mahalin. Jesus is not loved because He is not known. Therefore, make Jesus Christ known so that He may be loved. At sa atin, unti-unti natin siya nakilala sa pag-attend natin sa misa, sa ating pananalangin, at lalong-lalo na sa pagbabasa ng Biblia. Sabi ni St. Jerome, ang pag-ignorante sa Biblia ay pag-ignorante kay Kristo. Pero tayo ay nagsimula ng magtahag sa paglalakbay na ito. Ito din ang magpapadala sa atin na uri ng pagtugon na hindi lamang minsanan, hindi lamang dahil napansin tayo, nabigyan ng papuri, kundi ito, sana ang pagtugon na ito ay nagmumula sa puso. Na hindi nag-antay ng kapalit, nagkatanyagan, oposisyon, kundi ang maging magalak na kasi alam natin ginawa natin ang mabuti. Na sa mabuting ginagawa natin, makasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Kaya, ang susi ng buhay natin ay ang Panginoong Hesus. Kaya sa paglalakbay na ito ng Kwaresima, hinahanap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin. Maging malinis nawa ang ating puso sa paglalakbay na ito para makaisa din natin siya sa kanyang muling pagkabuhay. Mabuhay tayong muli at magliliwanag bilang maanak ng liwanag, mga anak ng Diyos. At ito'y atin na nung ating tinanggap ang binyag. Tayo'y naging maanak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian ng langit. Ito ang unang tanda nating pagkakaiba. Naging unique tayo. Makikilala tayo mula sa hanay ng ibang mga tao dahil sa ating natanggap na biyaya ng binyag. At ngayon sa buhay natin, makikita rin nakakaiba tayo sa ating uri ng pagtugon sa buhay. Na kahit magalak tayo o maging malungkot tayo sa buhay na maranasan natin, nahihirapan tayo, dahil nakita natin na ang lahat ng ito ay makapagpadala sa atin na maging mas malapit tayo sa Panginoon, ay makikita pa rin natin ang presensya ng Diyos na nagmamahal sa atin. Na mawala sana ang duda natin na ang Diyos ay laging kasama natin. Minahalan na tayo nung tayo makasalanan pa. Ano pa kaya ngayon? Na tayo nilinis na niya. Ang sa atin lay, buksan natin muli ating puso. Paganahin natin ating mga kamay at mga paa, lalong-lalo na para tumulong, pumunta sa mga tao na kapwa natin na mga anak ng Diyos para mapadama sa kanila na hindi sila nag-iisa. May nagmamahal sa kanila. Na yun ang naranasan din natin sa buhay natin. Ito lang iba,
kundi ang Panginoong Kristo. Siya magdadala sa atin tungo sa buhay na kakaiba sa lahat na paglalakbay. Na hindi lamang tayo nakatuon sa buhay na ito, kundi ang ating tinitingnan ay ang buhay na darating. Dahil alam natin na wala pa rin tayo kahit mapasa atin ang mundo kung wala ang Diyos sa buhay natin. At yan ay pinakilala sa atin ng Panginoong Hesus. Nandalin niya ang krus ng ating kasalanan. Nalala niya ang kanyang buhay para tayo turuan na sa mapasakit na ating naranasan, ang likod nito ay ang korona na tunay na kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sana bigyan natin ng puwang, bigyan natin ng panahon na pagyamanin ang presensya ng Panginoong Hesus sa buhay-buhay natin. Sabi ni Santa Magdalena, sana sa buhay natin, masabi natin, sapat na ang Diyos. God and God alone. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, bago ko isara ang aking pagninilay, nawa mapagtanto din natin kung isda ay mamamatay kapag kinuha mo sa tubig. Ang kalagahan ng tubig sa buhay ng isda, ang ating pagnilayan sa buhay natin. Ang buhay ba ng Panginoon kasama natin ay tubig ba? Katulad ba ng tubig para sa isda? Makapamuhay ba tayo ng maayos kung tayo malayo sa Diyos? Kung wala si Jesus sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, kung gusto niyo maging sumunod sa akin, pasanin niyo inyong cross at sumunod sa Kanya. Kaya anumang pagsubok, anumang mga hirap sa buhay, ito'y makapagpadala sa atin. Physically, become strong. Emotionally, magaranas tayo ng hirap. Pero kung kasama natin ang Panginoon, makita natin ang meaning ng lahat ng ito, tayo'y patuloy na lumalakas. Kaya nawa, mga kapatid, hanapin natin, katagpuin natin si Jesus. Pagyamanin natin ang kanyang salita, ang kanyang halimbawa, at higit sa lahat ang kanyang pag-aalay ng buhay para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa loob.